Malawakang relief operation sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ikinasa ng Kamara, ito ay alinsunod na rin sa kautusan ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin pa ang paghahatid ng tulong. Si Mela Lesmora sa sentro ng balita. Naomi, aabot sa higit 400 million pesos na halaga ng tulong ang ikinasa ng Kamara para nga sa mga biktima ng bagyo. Inaasahang magtutuloy-tuloy ang kanilang relief operations hanggang maging maayos na ang sitwasyon. Kasabay ng paghagupit ng Bagyong Christine, puspusan din ang paghahatid ng tulong ng Kamara para sa mga nasalanta. Kahapon agad rumesponde ang tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez kasama ang Ako Bicol Party List at Tingog Party List sa pangangailangan ng mga apektado ng kalamidad. Ang iba pang kongresista may kanya-kanya ring inisyatibo. Sa Bulan, Sorsogon, mabilis na namahagi ng food packs mula sa DSWD ang lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Sorsogon 2nd District Representative Wowo Fortes. Isa ang bayan na ito sa lubos na naapektuhan ng bagyo at ngayon isinailalim na sa state of calamity. Sa OWAS Albay, agad namang nag-inspeksyon si Albay 3rd District Representative Fernando Cabredo sa mga lugar na napinsala ng bagyo para sa agarang aksyon. Partikular niyang binisita ang nasirang tulay at dike sa Barangay Busak. At sa Camarines Norte naman, nakipag-ugnayan na rin si Camarines Norte 1st District Representative Josie Talyado sa DPWH para masolusyonan ang perwisyong hatid ng nangyaring landslide sa bahagi ng Santa Rosa Norte, Jose Panganiban. Ayon kay Speaker Romualdez, alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isang malawakang relief operations na ang ikinasa nila. Pinangasiwaan ng Kamara ang paghahatid ng 390 million pesos na cash aid para sa 22 distritong apektado ng bagyo at pagkakaluban din sila ng relief packages na nasa halagang 21 milyong piso. Sa kabuuan, aabot sa 411 million pesos ang tulong na nailunsan ng Kongreso. Sabi ni Speaker Romualdez, malinaw ang direktiba ng Presidente na walang pamilyang Pilipino ang maiiwan sa pagtulong ng pamahalaan. Batid daw nila kung gaano kahirap ang sitwasyon ngayon ng marami nating kababayan, kaya titiyakin nila na makakarating ang tulong ng gobyerno para sa kanila. Naomi, sa mga puntong ito ay nandito tayo sa Maynila kung saan inaasahan natin ngayong hapon maghahatid din ng tulong ang ACT-CIS Party List dito nga sa Philippine Coast Guard na siya namang magdadala ng mga relief goods sa mga kababayan nating apektado nitong ang Bagyong Christine. At Naomi, weather update lang sa ating kinalalagyan ngayon dito sa harap ng tanggapan ng Philippine Coast Guard. Malakas na ulan ang naranasan nga ngayon dito at nasinabayan pa ng malakas na hangin, kaya paalala sa ating mga kababayan na talagang may kailangang asikasuhin sa labas na nandito sa Manila area. Nako, mag-ingat po, magdala ng payong at iba pang pananggas sa ulan para hindi tayo magkasakit. Naomi? Mela, tanong lang, nakafocus ba ngayon muna yung Kamara sa mga relief operations lalo't may mga panibagong sama ng panahon na nagbabadyang pumasok ng PAR? Naomi, mabuti na lamang din at naitanong mo. Today, dapat may schedule ng House Squad Committee hearing pero hindi muna yan itinuloy at kinansila muna yan ng ating mga mambabatas para nga makapag-focus dito nga sa relief efforts para sa mga lugar na apektado nitong bagyo at sama ng panahon sa iba pang panig ng bansa. Kasi Naomi, no? Kasi kaiba dun sa part ng Senate, dito nga sa ating mga kongresista may kanya-kanya silang distrito na kailangang tugunan yung mga pangailangan at dito nga sa Bicol talaga nga nakatutok yung ating mga kongresista sa pagtulong sa ating mga kababayang apektado ng bagyo. At Naomi, sa isang abiso, inaasahan pati yung hearing sa Monday ng Good Government and Public Accountability ay kanselado na rin para nga makatutok muna ang ating mga kongresista dito nga sa mga relief efforts para sa ating mga kababayan. Naomi? Maraming salamat, Mela Lesmora.